Hello universe! Hello world! Hello Philippines! Kumusta ang Luzon, Visayas, and Mindanao? Again, this is your host Marlene Kragat. Kumusta ka bagong Pilipinas? Ang bagong talk show ng bayan. Of course, a while ago we were talking about mga issues ng OFW, especially sa financial nila sa buhay. Kaya tayo nagtatrabaho, nagsasakripisyo, papunta abroad, malayo sa ating mga minamahal para lang kumita ng kaunti lang abroad. So ito ngayon, pag-uusapan natin kung paano tayo makaangat sa buhay at maging milyonaryo through bayanihan, pangkabuhayan ng Agarwood Business. May mga guest tayo ngayon. Siyempre, yung mga eksperto andito ngayon. So, yung BPK Enterprises Inc. Pwede niyong i-google yan. So, ito ay isang Agarwood industry business. And today, isi-share nila sa atin mabilis kung paano magkaroon ng smart investment para sa OFW. Siyempre, let's welcome our guest. We still have our Congresswoman, Magsino. Hello. And then, of course, we have the VP and the President and the consultant of all the experts behind BPK Enterprises Philippines. O yan, sa kanan ko ay si Mikael, yes. Or si Ken. Yep. Right? Ken for short. You wanna say hi? Hi, hello po sa camera. Nice and then, of course, yung ating guwapong senior na Mr. Manrek Salamea. Hello, everyone. Ayun. So, did you say hello na, Kong? Hello. Good afternoon, Manrick. Hello, good afternoon. Ken, of course, sa ating Beautuous, Miss Marlene. Good afternoon sa ating lahat. Good afternoon po. Ayan. Excited ba kayo, Kong? Yes, kasi of course. Meron na tayong sikreto na para kumita sila at paano kumita, mga seafarers din natin at tayong lahat ng mga Filipino. Ito ba yung tungkol sa Agarwood, yung tinatawag nilang liquid gold, mas mahal pa sa gold kaysa black gold industry, di ba? So, ayan. Pwede mo bang sabihin sino sa inyo, Manrick? Yeah. So, tell us, diretsuhin na natin, paano ito nakakatulong sa OFW party list, federations, o sa lahat ng OFWs around the world? Okay, yeah. First of all, Philippines is an agricultural country. Meron tayong 30 million hectares of land and 22.5 million hectares ang pwede for agriculture and reforestation. So dapat talaga ang Pilipinas mayaman talaga, but we are focusing on a different business segment. Like Agarwood, ang pinakamahal na puno, mas mahal pa sa ginto, endemic sa Philippines, but konti lang ang may alam. So now, we have a proposal for kay Kong dahil sa OFW party list para mapaabot sa lahat ng OFW na merong negosyo na napakamura at napakalaki ng return. For example, ang package po ng BPK investment for, at tawag po namin doon is tanim likod bahay. Kung meron kang bahay na may garden, pwede kang magtanim ng Agarwood. Merong investment na 15K, pwede kang kumita ng 1 to 3 million over 5 to 7 years. Tapos may combination siya ng cash crops na kino-convert ng dried na bibilin rin ng partners natin sa UAE na mag-ROI sa investment yung farmer ng less than 2 years. Yeah. So we have the best franchise. Yeah. So now, dapat malaman lahat yung investment mo na 15,000, yung pinakamaliit po natin, $250 lang yun. Yung next and yung pwede niyang iregalo sa pamilya niya. Tapos yung over 5 to 7 years, kikita na ng 1 to 3 million. Tapos sa cash crops, yung investment niya na 15,000 or $250, in less than 2 years mababawi niya. Parang kumain lang siya sa labas. Yung panggastos niya. May question ako, Manrick. You should tell them, yung habang nag-aantay sila ng 5 taon na maturity ng Agarwood, yung cash crops, hindi na maintindihan yun. Ano po yung bang cash crops? Yung mga cash crops, mga sili, herbs na pwedeng i-dry, bibilin rin po lahat ng UAE yan. Yep. So, yes. And
I just want to touch on kung anong sinabi ng father ko. Kasi syempre, isipin ng tao, 5 to 7 years, parang tagal naman. Kaya may cash crops tayo because in 1 to 2 years, mababawi mo na ang investment mo. So isipin mo na lang ang agarwood, yung 5 to 7 years na yun, bonus na yun. Yes. Question. Like for example, dun sa 15,000 investment, ilang puno o seedlings? Ilang seedlings meron ka mula sa agarwood? And then, paano malalaman na talagang may bibili niyan? Meron tayong maibibigay na ebidensya. Meron akong commitment sa ganitong company, kung saan company to, from other countries. Siyempre, hahanapan tayo niyan. Lalo na yung mag-uumpisa at talagang gusto mag-invest ng mas marami. Yung security ng kanilang pera. Kasi siyempre, ako, first time ko nga lang narinig to. Not unless pinag-usapan natin last time, very short, gusto ko maintindihan ano talaga ang agarwood. Maraming hindi nakakaalam. Ano ba itong agarwood? Kahoy lang ba to? Ano ang mga nagagawa rin dito? Yes. Diba? Yes. Ano ang ginagawa nito para kumita tayo ng malaki? Saan ito ginagamit? Okay. So, Ako muna. Sige, go. So to answer the first question of Kong, our assured buyer is UAE. They bibilin po nila lahat ng production na mapoproduce po ng programa natin. So assured buyer po. So ibig sabihin, ang the next question of Kong is ano ba yung agarwood? Ang agarwood po ay punong kahoy na endemic sa Pilipinas. Tayo po yung may pinakamagandang klase na agarwood. Tapos, yung puno na yan ang ginagamit ng mga Muslims for dun sa parang sa ritual nila na parang incense. Isa yung incense, pangalawa yung oil, marami, may pa siya, pwede maging perfume. Tapos medicinal value, sobrang dami. Yes. So ngayon, just to give an example, with a farmer na palay production, 1 hectare, 20,000 ang kinikita per year. Sa agarwood, 100 to 300 million per year. 300 million over 5 to 7 years. For one hectare. For 1 hectare. Pag di-divide mo by 7 yon, more than 15 million per year ang kita ng farmer. So kung titingnan mo, napakalayo talaga. That's why we were asking the help of Kong sa OFW Party List para malaman lahat ng OFW na meron palang negosyo na ganito. Mag-sacrifice lang sila ng wag kumain ng isang araw or 2 araw, $250, our lowest plan, and kikita na po yun ng 1 to 3 million and mag-ROI po sa cash crops ng less than 2 years. Yan na po yung pangako ng lahat ng franchise na magagaling dito sa Pilipinas. Pero wala pong franchise product na kayang mag-revenue ng gross revenue ng 10,000 to 30,000%. Tanong. That's very good. It was explained well. Ang tanong naman, dito sa agarwood, hindi naman ako marunong magtanim. Yes. Paano? Matitrain ba kami? Tuturuan ba kami? Mache-check ba yan? Kung tumutubo na maayos? Kailangan bang diligin araw-araw yan? O pagka tinanim, okay na yon? So, we will teach you guys kung paano. Pero if hindi, you can also avail of our services. Tas kami na ang bahala. Will help you to take care of that tree. Will there be a fee para doon or it's free na? Dadagdagan po yung sinabi ni Ken. Meron po tayong agarwood experts. Si Witsawa from Thailand, the agarwood guru, siya po yung magtuturo sa atin at magsusupply ng inoculum. Yun po yung ginagamit para mag-produce yung agarwood ng pinakamagandang wood ang tawag nila dun sa resin yan. Yeah. Tapos meron po tayong local partner na expert rin sa agarwood na ang ginagawa natin talaga ng BPK with Alan Monreal ay mag-seminar at magturo talaga sa Filipino farmer. Tapos meron po tayong ginagawang manual para sa pag-alaga ng agarwood, para mag-cultivate ng agarwood at also dun sa cash crops para kung paano itanim. Kompleto po tayo. Pero kung gusto po ng special, so we will have a material online sa lahat ng kailangan nila. Siyempre, pag gusto ng special request, katulad ng 1 hectare and above, malaki yung plantation niya, for a fee, kailangan pong pupuntahan po natin yan. Tama. Okay. Yes. Magkano yung investment sa 1 hectare? Naglalaro po Seedlings. siya dahil cash, merong inclusion of cash crops.
magsa-start sa 3.5 to 5 million per hectare. Pero ang yield mo, gross revenue, is 100 to 300 million for 5 to 7 years. And doon sa cash crops niya, mga 3 years mababawi mo na yung investment. Yung investment mo na 3.5 to 5 million. Yes. That good. Okay. So doon sa 15,000, so wala pa, dapat manuals 'yon. Pag 1 hectare, yun yung may training tayo. Lahat po may training. Lahat naman may training. Yes. Okay. Yes. Kunwari sa 15,000, ilang seedling ang pwede nating mailagay doon? 8 po siya. So sa 8 seedlings po siya 8 ng seedlings. agarwood. Tapos cash crops po kasama. Kung anong gusto niyang cash crops. Ngayon po doon sa isang puno na yon, ang target harvest po doon is 5 kilos of class A na agarwood chips. At saka yung dahon po, binibili po namin dahil ginagawa po namin agar tea. So tapos yung mga retaso po, binibili rin po namin para gawing oil doon sa processing plant namin. So ang bili po namin per kilo ng agarwood chips is for class A is 50,000 pesos. Per kilo. Per kilo. So kung isang puno yon, Kung isang puno yon, makaproduce siya ng 5 kilos, that's 250,000 per tree. Okay. So ang 15,000, gaano kalaki? Sa backyard lang pwede na yon? Yes. Pag Yes. 15,000? Yes. Okay. Pagka sa 1 hectare, ilang seedlings? 833 ang aming 800 recommendation. trees. 33, Yes. 800. Oh, Pag anyway, sinabing seedlings, Kong, kwan na siya, mga almost 4 feet. Yeah, perfect. may range. May range. Hindi yung seeds Hindi lang. yung ganon. Oo. From 2 to 4. At meron po tayo sa YouTube, yun nga yung si Sir Alan, yung expert. Pinakita niya sa YouTube kung gaano kalaki at ang depth ng soil mo pag tinanim mo yon. 1 meter by meter. So sinasabi niya eksakto paano. And then 1 yung meter, bawat yung mas maganda, distance. mas maganda kung maganda yung pH ng soil. Ang pH pala ng soil is 4.5, between 4.5 to 6. Yes. Okay. Perfect for kwan. Kasi hindi pwede sa baybay. Yung mga lupa sa baybay na... Pwede ba itong ang lupa is sloping? Kailan ba flat, sloping? O anong klaseng lupa ang Kahit ano, kailangan? basta kaya. Lahat po ng lupa sa Pilipinas, sa sinabi ko po kanina, 22.5 million hectares are good for agriculture and reforestation. So sa totoo lang, masyadong na-deplete ang forest natin, kaya nagbabaha. Ang agriculture natin kulang ng dahil walang buyer at saka hindi katulad ng agarwood conversion to per hectare, napakaganda. So ngayon, maraming mga farmers, kahit na hindi farmers, may entice mag-agriculture dahil ang revenue niya malaki. Okay. And to answer lang, Kong, your question. So, agarwood kasi grows under certain conditions. So, for example, ang katabi niyang puno or plant, kailangan hindi rin siya mataas because masasapawan yung tree ng agarwood Para lumaki. ng sunlight. Yes. So, dun nga po sa sinabi ni Ma'am Marlene, yung pH level ng soil, kailangan hindi yung weather conditions is it's not super sunny, not super rainy, parang ganun. At saka hindi masyadong middle. super In the wet middle, ang kwan. yes. Pero But, okay, pwede naman dadagdag nilang po ako gagandahin doon. yung soil eh. Ang una pong ginagawa talaga is soil preparation. So sa tanong ni Kong, kahit na anong lupa pwede. Yes. So magdedepende lang yun. Siyempre merong mas maganda at merong mas pangit. Yung mas pangit, konting gastos lang sa soil preparation. Lagyan natin ng mga fertilizer, other organic types of fertilizer. soil with a mix of fertilizer Yeah, para ilagay yeah, doon. yeah. Ang And then- mura lang naman, lalo na yung mga binibili ngayon Mura lang. Ay, advertisement ba yung Lazada at Shopee? Tapos organic fertilizer pa. Pwede na, alam na lahat ni Alan o kaya ng BPK kung saan Yeah. pwedeng pagandahin yung soil. Just in case, yung parte ng soil na yan na hindi masyadong maganda. Pero to add po, ang pinaka-expert po sa amin is with Sawa from Thailand. Yes. So siya po talagang biggest distributor ng agarwood chips sa more than 10 countries. But tayo naman, yung partner natin, tayo naman yung exclusive supplier for UAE. So talagang assured buyer na tayo. So kailangan lang i-deploy, kailangan lang malaman ng mga Pilipino na may negosyo palang ganito, mura at malaki yung return niya. Kunwari, 1 seedling na 4 meters or 4 inches ang halaki. 4 feet. Gaano 4 feet. kalaki? 4 feet.
gaano ka ang distance na Yun, kailangan? iniisip. 3 meters ang 3 kaya. meters. For the next one. Yeah. Okay. Para lumaki siya. Okay. One square meter yung butas. Oo. And 1 meter din yung depth. Yung depth. Tapos 6 Yeah. meters ang Ay, layo. distance. 3 meters. 3 meters ang ang distance. I Para see. pagbalaki na siya. So, pagka tayo nagkaroon ng investment from OFWs or whoever would like to invest, magkakaroon to ng agreement or kontrata or Yes, something. yes. Okay. So, Yes. siguro... That's the BPK we have- franchise. Oo, Kasi we have to see importante that. po kung para sa kanila. Kasi nabasa ko nga sa ating manual na yung kasi may nagsasabi, wala, bawal yan. Magano'n, paano mo ibenta? Kasi bawal na magbenta. Meron po kaming certification, di ba? Okay, let me clarify Yeah, po. para yung ownership. Ang agarwood po kasi, kaya lang siya bawal, yung hina-harvest sa wild. Pero po sa totoo lang, agarwood is an emerging business in the Philippines. So I started at yung mga matagal na pero yung lumabas na una sa 2021. But my point is, marami na po nag-aalaga ng agarwood pero wala po silang assured buyer. Tsaka yung technology dito po sa Pilipinas kulang. So ngayon po, ang technology natin, besides our Filipino experts, sa atin po, exclusive partner po natin si Witsawa. Anong family name ni Witsawa? Exclusive partner. Yes. naman. Tekla from, I know, yeah. Yeah, Thailand. And he's really an expert and a supplier of more than 10 countries. And our exclusive buyer for UAE are the end users, mga part of the royal family. So talagang tinuturo po sa atin lahat ng kailangan. So you have that technology in partnership with the Thailand expert. May Yes. technology on how to make it grow. Yes. To maximize And the to output. maximize Yeah. yung That's what output. you call yung inoculation. Yeah. Okay. So, just to give you guys siguro a little trivia, because I was lucky enough to spend time with him in Thailand Okay. for a week. So, I learned a lot there. Ang agarwood kasi, yung puno niyan, kapag nagkakasakit siya, when you inject the inoculant, the reaction of that is what you call the oud. Produce ng wood. It produces oud. Resin. And what is oud? Oud is the base ng mga incense or yung mga mamahalin na perfumes na nakikita mo. Tom Ford, ganon. Kaya siya mahal. That's why it's so valuable in the market. And yun, so kung tinatanong nyo is why is agarwood so valuable, that's the reason why. It's Hindi very lang sought yan. after To in add other that, countries. nabasa ko rin sa Google na may mga pabango palang worth $270,000. Yun pala, ang daming concentration of agarwood oil. Yes. That's why gold nga siya. Yan po yung nagpapatagal ng scent sa Yun. skin mo. I see. At saka to add po, hindi lang naman po agarwood ang mahal, marami pa pong iba. Marami pa pong high-value agriculture na kayang i-capitalize ng Philippines na bibilin rin po sa atin ng UAE. Okay. Yung chili. Sampaguita, lahat marami, mga- napakarami po. Oh, one thing, like for example, okay, may nag-invest, okay, this much. Meron na ba yung parang MOA or Memorandum of Agreement na in 5 years or 7 years, bibilhin namin to, kumbaga guaranteed Yes. na may Yes. na may kontrata na we can do it? Yes. Ganon? Yes. Okay. But of course, the quality would depend on how the person takes care of yung puno nila. Because yung agarwood kasi there's different qualities. Class A, Class B, Class C, middle class, high class. So, we buy depending kung ano yung quality ng wood na maproproduce So, ng may tao. class A, iba-ibang presyo. But Iba-ibang definitely, presyo. whether it's class A, B, or C, that will be sold. That will be Yes. sold. Oo. Yes. Bibilin po siya. Yeah. And There's a since- use for everything. And since it's an investment, dapat alagaan mo talaga yan. Million ang presyo niyan, di ba? Our published price is 50,000 pesos per kilo for Class A, 25,000 for Class B, and 8,000 for Class C. And then the leaves, you're buying it at 300 to 500 pesos per kilo na dried na siya. So wala pong tapon sa Walang puno. tapon. Wala. So Tapos, yung freezing and drying of the barks, may technology na po tayo. Hindi Kayo na po yung freezing. gagawa. Hindi freezing, drying lang. Air dry Drying. lang siya. Air Para dry kayang-kaya ng farmer. So, So ilagay mo lang dun sa... Tatakpa, air dry lang. May net ka na nabibili, tapos papasok mo siya sa loob, bababad mo lang sa araw, madadry na siya. So usually, yung mga kapartners nyo, they have their own lot para doon, or they lease, they buy, or paano yung nagiging arrangements? Marami pong arrangement. Kasi kung titingnan niyo po sa Pilipinas, ang karamihan po ng Filipinos nakatira po sa probinsya.
Tapos lahat po ng nasa probinsya, lahat po yun may garden. So kaya nga kami gumawa ng package 15K para kung maliit lang yung garden mo, package 30K. Ang kita pala sa package 30K is from 5 to 10 million over 5 to 7 years. And then sa cash crops, mga 2 years bawi na siya. Tapos yung cycle po ng franchise, 3 cycles po yun. Kasi pag lumaki yung puno, hinarvest na siya, magkakaroon na po ng seedlings yun. So yung seedlings po na, yun pang i-replenish niya doon sa puno niya. Tapos kung may maintain niya yung pag-aalaga ng cash crops niya na tuloy-tuloy, sa cash crops pa lang siya, kumita na siya bonus yung sa Agarwood. Okay, so when you start planting it, alam nyo meron kayong schedule na, ito, meron na to, pwede ko nang bilhin. Meron naman kayong schedule ng ganyan for every investor. Opo, ano po? Yes. CUA po, bibilin po nila lahat. 1 million hectares of development. They already signed an agreement na bibilin po nila lahat ng agricultural produce dito sa Pilipinas based on sa agreed Agarwood and high-value crops. Parang pagka ganyan pala pinag-uusapan, ayoko nang tanggalin yung ibang property naman. Di ba? Di ba? Parang gano'n na, teka muna, wait, magtitira ako ng agriculture. Diba? Mas malaki pang kita Diba? doon. Sa totoo po, ang daming lupa sa Pilipinas na hindi nagagamit. Pag titingnan nyo, yung mga mahihirap na farmers, hektare ang lupa. Punta ka sa Jensen at Davao. Marami. Dinaanan ko ang buong probinsya ng Jensen at Davao. Ang daming lupa, nakatiwangwang. Yes po. Marami tayong makukuha dyan na ganyan. So kung meron po tayong 2 million OFWs, ngayon po, si Kong, yung OFW party list is in the best position to propagate this program to the OFWs, immigrants. Magsasacrifice lang sila ng 1 month rent. Na wag lang kumain sa labas. Wag lang masyadong mag-shopping, di ba? Yes, Meron ka ng 15,000. Yes. Pero pwede natin i-recommenda rin na pwede naman tayo magrenta ng mga nakatiwangwang na lupa sa probinsya. Yes. Diba? Uso na ngayon eh. Kaya lang dapat hindi lease ang baka sisingilin sila monthly. Problema yan. Dapat pag kumita ng 5 to 7 years or 2 years sa cash crop, saka lang ako pwede magbigay-bigay. Kasi pag monthly, iba naman yung atin, diba? yung sa mga ibang kwan na mga other institution. Kunwari, magrenta kayo, mag-lease kayo ng good for 50 years, 20 years na lupa. Diba? Marami po ganyan sa government. Sa government pwede. Diba? Yes. Kaya gusto natin kausapin ng government na ito yung sikreto na pwede bang mag-list para sa OFW. Alam mo na. Kausapin ko. Diba? Ang galing. Yes po. So, kung magagawa niyo po na i-embed po to sa government because they're giving so many subsidies, but this is just a cheap subsidy to make it available for them, the program, and for the government to implement the program, make it available for everybody instead of giving ng donation na 500. Pwede mo nang gamit ito, pwede pang revenue earner. Okay. One question, you may answer or you may not answer. Saan mga lugar na ngayon nag-uumpisa ng Agarwood? And saan lugar na ba? Are you already earning something if you have started this 5 years or 7 years ago? Okay, yun po yung magandang question. Correct. Marami na pong sobrang nag-aalaga ng Agarwood sa Pilipinas, but the maturity date of the Agarwood is 7 years. So ngayon, ang problema ng Pilipinas, wala po silang magandang inoculant at saka yung mga existing dito, hindi po nila, although marami nagsasabi na magaling sila, pero wala pa talagang Pilipino nakaka-deliver ng commercial scale. Tayo lang po, yung sister company lang po namin, ang masasabi namin na as of today, meron na tayong reservation ng commercial scale. We just need to produce. So ngayon po, dito sa Pilipinas, sa buong Pilipinas po, may nag-aalaga na ng Agarwood pero hindi pa siya matured. Yung mga nabibenta sa labas, kaya highly regulated siya, yung mga nasa forest ang medyo nananakaw tapos ibinibenta ng patago. Yun, nilalaging na ngayon. Yes. Kaya Dati pinagbabawal pa, kung wala kang certification. Saan mo tinanim yan? Sa yung tanim ba yan? Kaya not everybody can export it. Yeah, kaya yung lahat na ngayon, yung nagfa-farming ngayon, lahat po may lisensya yun. Lahat may lisensya? Lahat may lisensya. Okay, so who will be facilitating the license? Yung company na BPK? There's a process po. Pagka binili po sa amin,
magbibigay po kami ng DENR transport permit. Doon po masasabi ng buyer na at franchisee na legitimate yung galing ng seedlings niya. Tapos ngayon, it will enable the franchisee to apply for his own permit para pwede naman niya ibenta yun. Ayan. Ang ibig sabihin kung kunwari sa lupa mo sa Batangas, so bumili ka ng seedlings, pakita mo yung resibo ng seedlings, tapos yung picturean mo yung mga seedlings na, tapos ipakita mo sa DNR na lupa mo yung katitirikan ng mga binili mo. Tapos paglaki, para picturean mo rin, meron ka ng kuwan na hindi mo yung kinuha sa bundok, sa iyo yun. Yun lang ang process na gagawin mo, i-register. Para secured, hindi pa kailaman. Yes po. Yes. Tapos sa quality naman po, si Ken po ang apprentice ni Witsawa. Di Thailand. Siya po, para siya pong magtuturo sa lahat ng Pilipino para makaproduce ng pinakamagandang maraming production ng Class A na agarwood. At saka, yun, para ma-assist niya lahat ng mga Pilipino dito na gustong papasok sa programa natin. Enric, may ask, how many hectares na ngayon yung sa partnership nyo? Ang ginagawa nyo na ngayon, nagplant na ng agarwood? Madami na po eh. As in, kasi meron maraming investment sa agarwood. So, ibig sabihin, kung makita nyo, marami na may mga 22 hectares, 50 hectares. Napakadami na po, pero wala silang buyer. Ang totoo po, maraming nag-alaga ng agarwood for speculation. Wala po silang alam, nag-speculate lang sila. Kaya makikita nyo sa probinsya, iba-ibang probinsya, mayroong mga malalaking hektarya na may alaga ng agarwood. Ngayon po, doon sa mga tao na yun, na makakarinig dito sa show na to, pwede na kayong lumapit sa BPK para makabili ng tamang inoculant and magkakaroon po kayo ng assured buyer. At sa check yung quality ng mga trees nyo. Yes po. So in terms of hectares, siguro sa Pilipinas, meron na sigurong mga 5,000 hectares na scattered all around the Philippines na nag-aalaga ng agarwood. But it's not with BPK? Some of them, not all. Some of them. Yung nasa BPK, mga ilang hektaryas? Meron na po kaming reservation ng 40, meron isang 50. So may probably 50 hectares. Nataniman na. Yes, yung iba nasimulan na. Okay. So meron po kaming mga showroom at mga sa Zamboanga, kay Alan Monreal, meron po kami sa Davao. Marami po kung nasa start na iba. So more on the provinces. May mga BPK centers na po tayo. Ang pagkakaiba po kasi natin, we close the buyer first before we implement. Okay. So which is better. So yun po ang wala ang lahat Oh, yun ang importante. Yan, napaka-interesting. May last 5 minutes tayo. Question? Unang-una. So sabi na nga natin, kailangan lang naman madali kasing i-promote ang agarwood. Kung ganyang kaganda ang investment at ang return. Ngayon, syempre sa atin, sa OFW Party List, what they will ask us is how stable it is, yung truthfulness, legitimacy. Dahil kasi marami kasi ngayon yung mga naggaganyan na sila'y naiipit, yung mga nagpo-promote na nawala, it was on the papers, it was on the news, sila yung nag-promote, sila yung naging ambassador, tapos later on, yung investment nila, sila yung hinila, sila yung nagkaroon ng problema. So, we would like to be a very good partnership with agarwood to be able to help our OFWs. I just need from your end to give us the certification, yung talagang may buyer, and everything, all the documents that we are having na pwedeng maibigay, then we will do our due diligence and then we'll promote after. And the license to export, meron na tayo, di ba? Kasi lahat yun, kasi baka mamaya, naku, paano to? Di natin ipabigay yung certification kay... Yun lang naman importante. It is very exciting business opportunity na talagang makakatulong kasi kung 5 to 7 years, ganun kalaki ang return, maraming OFW talaga ang magugustuhan ito. Yes po. Correct. So, last word, parting words? Lahat po ng hinihingi kong nasa atin po lahat. Yan, okay. Lahat ng certification for export and license from the government na pwede tayo at talagang legitimate ang BPK, meron din po. Yan. Siguro, on my end, as good as everything sounds, let's be realistic. We have to work hard for it. Kailangan natin siyang alagaan para tumubo. So, ang akin, what would you rather do? 8 hours ka magtatrabaho or babantayan mo lang ang puno?
Diba? Magbantay na ako ng puno. Ilan kaya ang dapat magbantay? Pag-usapan pa natin yan sa Kasi baka susunod. naman mamaya kinukuha na ng iba. Yun po ang suggestion ni Ken. Ako naman, dahil may OFW na, magtipid lang kayo ng konti, magregalo kayo sa pamilya nyo ng BPK franchise program, and you will double or triple, or even your family will earn more than you para sila naman magregalo sa inyo pagdating ng panahon. Ayan. Thank you, Manric, Para and may thank you, pang- Ken. Thank you so much. Congressman, maulit muli ito. Pwede pa Yes. tayong pag-usapan ito. Ngayon, Yes. sa ating mga kababayan po, pwede tayong patuloy na mga ngarap ng mas maganda para sa ating pamilya. Who knows? Ito, pinag-uusapan, seedling lang yan. Literally and figuratively. Pero, that can grow into your financial freedom. Yes, Pwede sure. maging milyonaryo ang bawat Filipino. Yes. So for more information, give us a message, PM us on our Facebook, Kamusta Ka Bagong Pilipinas, or sa kay Marlene Cragg, sa aking official, or sa OFW Party List kung gusto po nyo or interesado po kayo sa BPK Agarwood Financial Investments. Yes. Ayan, thank you so much! Congratulations! Thank you. Congratulations Thank you. and Thank you, Bagong Thank you. Pilipinas Technical Crew natin, kay J-Mac. Thank Saka, you. Thank you, sir. Joseph and AJ and Sir, our thank you, program directors, Alicia Avila and Miss Jillian Pascual. Yeah. Mwah!